Isang maulan na umaga sa ating lahat at welcome dito sa ating channel sa GV Channel TV. Sa umagang ito, pag-uusapan ho natin ang tungkol ito sa nakaraang suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan binanggit niya doon sa kanyang suna na malapit ng papatawan ng patong-patong na kaso si former House Speaker Martin Romualdez, no? Maganda ho ito talaga para ho sa paglutas sa malawakang korupsyon sa ating bansa, no? So pakinggan ho natin yung video niya sa kanyang suna. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Ayusin mo namin Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Narinig ninyo, no? Sabi niya na nadidiscovery daw nila, no, kung sino. At dahil ito sa pagsisikap nila na matukoy kung sino daw talaga ang totoong magnanakaw sa kaban ng bayan, no? At ang pinakamagandang sinabi niya dito is yung sinabi niya na malapit ng papatawan ng patong-patong na kaso si former House Speaker, no, si Martin Romualdez, no? Alam na ho ng taong bayan kung sino ang nagnakaw ng pira sa kaban ng bayan, no? Dahil po sa mga testimonya ng unang mga testigo na yun nga, yung nagdadala ng malita, mali-malitang pira doon kay Saldico at doon kay Martin Romualdez, no? At yun pong issue na yan ay matagal na ho yan na issue na hindi pa ho malulutas dahil ho hindi po nabigyan ng panahon, nabigyan ng time na maimbestigahan sa kamera dahil ho hindi po nila isasalang sa mababang kapulungan doon sa Kongreso at sa Senado, na kung saan yun ang malaking issue dahil ito po ay malaking malawakang scam, malawakang korupsyon sa bansa natin, no? Ngunit maganda po ang sinabi dito ng ating Pangulo dahil ang sabi nga niya na dahil sa pagsisikap nila, sinisikap nila na tawag ito, alamin kung sino, no? Maganda yan, no? Para malaman talaga ng taong bayan kung sino ang nagnakaw, no? At nabanggit nga niya dito na hindi siya pangulo sa kanyang pamilya at hindi siya pa pangulo sa kanyang kaibigan, kaya dapat itong mapapatunayan, no? Pero kung makikita ho natin, ilang araw na ho yung nakalipas mula ng kanyang suna pero wala pa hong update kung napapatawa na nga ba ng patong-patong na kaso, no? At kung sinasabi natin kung may kaso talaga na ipapataw doon kay Martin Romualdez, dapat ito ay dinggin na ho ito sa Korte Suprema at hindi na ho dapat ito idadaan sa Kamara, no? At hindi na ho dapat idadaan ito sa mababang kapulungan sa Kongreso o sa Senado dahil kung sinabi hong may kaso na ho sa Korte Suprema na ho ito nararapat, no? Para sa aking personal na opinion lang, no? Kasi kung idadaan pa sa investigation sa Kongreso, sa Kamara, maaaring marami pa hong usapin doon na masasayang laho ang pira ng taong bayan dahil ganun lang ho, paulit-ulit lang yun mga sasabihin doon, no? Ang iniimbestigahan halimbawa is doon pa ho dalhin yung kaso. Hindi na ho dapat, no? Kasi magtatagal lang ho at magtatagal, mag-aksaya lang ho tayo ng panahon doon, no?
Kung may kaso na, i-direct na doon sa Korte Suprema. At kung mapapatunayan na guilty nga yung isang na inaakusahan, diretso na sa kulungan. Yun po ang inihantay ng taong bayan, no? Dahil kailangan ho talaga na may mapapanagot sa malawakang korupsyon sa bansa. At mayroon ho talagang makukulong, hindi pwedeng hindi. Dahil yung pera na yan ay pira ho yan ng taong bayan at dapat maibalik po sa taong bayan. No, ang tanong, kung kailan ito mangyayari na mapapatawan ng patong-patong na kaso, dahil ilang araw na ho nang nakalipas mula na sinabi ng ating president na si Bongbong Marcos, ngunit hanggang ngayon, no, wala pa hong update kung mayroon na bang naisampang kaso, no, tungkol ho dito sa kaso ng former House Speaker na si Martin Romualdez, no. Yun ang malaking katanungan, kung kailan ito mapapatawan ng kaso at kung effective nga ba, kung uusad nga ba yung kaso, no. Isa po itong kahiya-hiya kung hindi po maituloy ang patong-patong na kaso at hindi po malulutas yung malawakang korupsyon sa Pilipinas na una na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil ho sa sinabi ho dito ni Congressman Edgar Erez, no, ang representative ng 2nd District ng Caloocan City sa the House of Representatives, na kung sakaling hindi ho ito malulutas at hindi ho matutukoy kung sino ang nagnakaw sa kaban ng bayan, ay kahiya-hiya po ito, dahil sinabi niya na mananatili lamang si Bongbong Marcos na magiging pangulo sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, ikaw ay mananatiling pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Your negative, frustrating at... Narinig po natin ang pahayag dito ni Edgar Erez ng 2nd District ng Caloocan City sa House of the Representatives, no? Sinabi niya dito na kung sakaling hindi malulutas ang malawakang korupsyon sa Pilipinas, ay mananatili itong si Bongbong Marcos ay isang pangulo lamang ng kanyang pamilya at kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga kaalyado. So isang malaking kahihiyaan yan sa Pangulo kung sakaling hindi ito matutukoy at hindi malulutas ang malawakang korupsyon sa Pilipinas. Pinuno ho ng Ombudsman ay si Crispin de Jesus Remulla, na kung saan una nang tinalaga ito ng ating Pangulo bilang pinuno ng Department of Justice, na kung saan ngayon ay tinalaga din bilang pinuno ng Ombudsman, no. Yun ang tanong, kung ang kaso na ito, kung uusad ba ito, no. Baka naman hanggang imbestiga lang ito at wala pa rin mapanagot, no, dahil alam naman ho natin, no, na ang pirang ninakaw, ang pirang ng taong bayan na ninakaw, ay hindi ho ito lalabas kung wala ho itong pirma ng ating Pangulo. Malalaman dito kung sino ang nagsabuatan sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ito nga malaking katanungan, kung kailan ito mapapatawan at kung epektiba ito, kung uusad ba yung kaso. So kung hindi man, mananatili talagang mystery ang pagnanakaw, ang malawakang nakawan sa kaban ng bayan dito sa ating bansa, no. So ang mangyari, gano'n na lang, hanggang gano'n na lang, at hanggang matapos ang termino ng ating Pangulo, wala akong mapapanagot at wala akong makukulong kung gano'n ang maging sistema. So dapat ito, para hindi maging kahiya-hiya, mapatunayan talaga ng ating Pangulo ngayon na dahil sa pagsisikap nila na malaman, no, na matuklasan kung sino talaga ang nagnakaw, dapat ito talaga ay mapapatunayan at hindi lang sa salita lamang, no. At yun ang inantay ng taong bayan para malutas at para naman sa ikatatahimik ng mga Pilipino at para sa ikakaunlad ng ating bayan. So ito lang, no, kung kayo ang tatanungin, ano, uusad kaya ang kaso kapag papatungan na at may mapanagot na kaya sa malawakang korupsyon sa Pilipinas, no? Kung mayroon kayong mga komento o reaction, no, paki-comment lang dyan sa ating comment section. At kung nagustuhan niyo po yung video natin, paki-like na lang at paki-subscribe, no? Kung hindi naman masama sa inyong loob, no? At maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating mga video. This is GGB Channel TV. Magandang umaga sa lahat.